Kanin at ulam, hindi yan mawawala sa pagkainan ng mga Pinoy. At pagkatapos nga ng isang masarap at nakakabusog na kainan, isa lang ang hinahanap nating mga Pinoy. Yan ang dessert. At alam mo ba, EJ, na ang favorite dessert nga ng mga Pinoy ay usually matatamis. Alam mo, sabi nga sa na-research ko, ito raw ay resulta ng historical, cultural, at even economic factors ng ating bansa. At sa mga nabanggit ko nga, or yung mga matatamis na hilig nating mga Pinoy, nandyan yung leche flan, biko, maha blanca, at yung patok na patok ngayong summer, yan ang halo-halo. Grabe, nakakatakam yung mga sinabi mo, RV, no? At alam mo ba, isa sa mga nabanggit mo, yung leche flan, yun yung favorite ko, lalo pag milky, creamy, at super smooth ng leche flan. At syempre, paggawa ng tita ko. Pero alam mo, sobrang excited ako dito sa ating first food trip para matikman natin ang kakaibang desserts at cakes ng Remilys. Alamin natin kung bakit sila dinarayo dito para lang matikman ang one-of-a-kind yema, ube at caramel cakes at iba pa nilang desserts. So ano, tara, kain! So we're here sa lower ground floor ng Festival Mall dito sa Alabang kung saan may Remilys Yema Cakes branch, franchise owned by franchise owners sila Kuya Patrick and Ate Jehan Año Nuevo. Yes, super nice ng place nila, no? It's not that big, pero very homey yung vibe niya for me. Then, what's nice din, kasi napapaligiran siya ng mga fast food chains na parang paglabas mo ng store nila, tatawagin ka na ng mga cakes and mga desserts pa nila. Yeah, actually, nabanggit mo nga na very strategic yung location actually ng kiosk nila. Kasi this is in the west wing area of the mall. Tapos coming from the parking, entrance, exit, pagpasok mo, ito na agad. Nakabungan na agad sa'yo yung store nila. Kaya naman, huwag natin patagalin to. Kausapin na natin ang owner ng Remilys Yema Cakes. At kasama na nga natin, EJ, si Ate Yes. Jehan. Of Hello course, po, one of the Ian owners. Horst. Hello po, ayan. So, of course, masaya po kami na nandito kami ngayon sa Remilys Yema Cakes na branch. Pag-usapan po natin, Ate Jehan, bakit ito po yung business na naisip nyong i-franchise? I mean, there are other options, many out there actually, yung mga sikat ko, the frozen yogurt, di ba? So, yung mga sumisikat, but why this type of business? Actually, pangarap ko na noon pa, no? Kasi bilang graduate ng Hotel and Restaurant Administration. I can relate. And I was also in baking during my college days, na nagbibenta rin kami ng mga brownies, no? It was already a dream to have a cafe or a bake shop, ganyan. So, dumating ang pagkakataon, marami na kaming naging lineup ng mga business orientations. Hindi lang to. So, may mga iba pa kaming franchises na undergo for business orientation. But then, it was perfect timing nung binigyan kami ng slot sa festival, na-approve na rin yung ng Remilys Yema Cake. Sabi ko, I think it's really, ito na yung, it's really the business that's going to be our startup for kami ni Patrick. Bilang bagong kasal, lumipat kami dito sa South, and we wanted something na different at wala pa dito sa South area. So, nung pina-approve namin to sa Festival Mall, sabi namin, what makes it different from the other cake shops ay it's, ang specialty niya ay mga Yema flavored cakes. So, na-approve kami doon kasi wala pa silang concept. So, being one, ito po yung one of the first branches, tama po ba? We are the second franchisee, actually. Pero they're like, I think 20 plus owned company. Marami-rami na rin pala talaga, no? Ano po ba yung naging challenges po in starting maraming this? challenges kasi may timeline kami, of course. Yes. Hindi biro ang mag-invest because the crew will undergo training, sarili namin gastos yan. And there was some kind of delay in opening it kasi yung sa pag-create ng pag-change ng layout, ng design ng store. Gusto ng festival maging mas upgraded look, no? Parang gano'n. So may mga delays on that part, but then in the end, of course, we were able to successfully open naman. I mean, I could just imagine, no? Siyempre, of course, yung registrations, all the permits necessary. Again, you mentioned the training. So, yun po, no? Pero sa inyo po ba, of course, as owners, ano naman yung fulfillment na naibibigay sa inyo with this kind of store? Ay, definitely may sense of fulfillment. No? Maraming, sa iba-iba namang mga tao, iba-iba yung kinoconsider nilang part ng fulfillment nila. But for us, I think, ang goal na namin kasi bilang late na kami naging mag-asawa is for us to
i-foresee na namin yung early retirement namin for us to spend time together. So, hindi lang kami partners in life, but also as business partners. No? So, so, yun ang naging goal namin ni Patrick. So, I think that part there na meron na kami sariling business and then we're able to actually help people, no, to get jobs na natin malaki pa rin ang unemployment rate dito. So, happy kami that we're able to provide jobs to our crew here. I-enjoy na AJ nabanggit yung yung pagiging business owners, but of course as Christian business owners, ano naman yung mga principles or verses of course that you apply sa pagmamanage nitong store? During our grand opening, di ba, may blessing and the prayer, there are 2 verses that really parang inspired us regarding this one. It's in Colossians 3:23, which is whatever you do, do it heartily as to the Lord and not as unto men. And also in Proverbs 16 that commit your works to the Lord and your thoughts or your plans will be established. So lahat, sabi ko kay Patrick, no, regardless of the amount of sales on a daily basis, kasi talagang minsan fluctuating diba? Hindi siya consistent. Lalo nasa mall kami, payday weekend, tapos wala na, medyo petsa din peligro. So sabi ko sa kanya, regardless of those, we still have to be grateful. So we learned that part na no matter what, papasalamat kami. And I'm thankful for our crew na sila mismo nakaka-realize, sad sila pag mababas. So gagawin nila, mamuyaan nyo, babawi kami. So may mga ganun kaming So we try to always emphasize to them na gusto natin continuous ang biyaya ng Panginoon dito sa ating business. So we try to make it right, be a good testimony. So may minsan may kaming mga nakukuha positive feedback about our not really just the taste but also the services. Nice. So I think that is really important for us. Maintain the reputation of our testimony of our store. Yun. EJ, kasama naman natin ngayon kasi sa mga staff ng Remy's Yema Cake. So syempre ate, ano pong name ninyo and gano'n na po ba kayo katagal dito? Melanie po ang pangalan ko. Since nag-start po, since training po, nandito na po ako. Kami po yung pinaka-pioneer po ng franchise na. Wow, so ever since nag-start, I think the branch started ng January this year, tama po ba? Wow. January 15 po, nag-start ang January 15. So ate Melanie, ayan, so syempre, sabi niyo na gano'n kayo katagal dito since the start. So, may kita po natin na talagang from the start kung paano dinayo kayo, even during opening up until ngayon. So, kayo po ba, ano po ba yung pinaka ine-enjoy nyo ngayon sa pagtatrabaho dito sa Remy's Yema Cakes? Of course, dito sa branch ng Festival Mall. Pinaka-enjoy po namin syempre yung mga nakaka-counter kami ng mga customer po namin na iba-iba po yung mga nagiging customer po na iba-iba yung mga hinahanap nilang products. Katulad po ng mga Yema Cakes po namin, nasa-suggest po namin sa kanila yung mga hindi pa nila natikman kasi sabi nga po nila, bakit hindi mo subukan para iyong malaman? Kaya yun po yung mga sinasabi po namin sa kanila para malaman po nila kung gaano po the best yung pong cake namin and pastries po at the same time. Ngayon, sobrang helpful ng mga crews nila kasi tinutulungan nila, ako personally indecisive ako kung anong gusto kong kainin, tinutulungan nila yung mga buyers nila. Pero as gifts po, ano po yung nare-recommend ninyong mga pastries or mga desserts? Kunyari, yes, kunyari pag birthday or normal day or ano ba, mga celebration, ano po yung mga celebration po namin, ang pinaka-endorse po namin sa kanila is yung si Yema Classic 8x12 po namin. Bukod sa may free na po siya na dedication, sulit na pag-cut nyo pa lang po ng cake, yung Yema lava po niya is talagang nag-uumapaw na po talaga siya. At saka siksik po siya. Hindi siya unlike sa other na ampaw po siya. Sa mga pastries naman po namin, ang pinaka-endorse po namin yan is si Ubi Yema po. At saka si Ensaymada. Yan po the best gift po natin yan na sa box po na ito. Is pwede po siyang pangregalo na siya na naglalaman po siya 6 to 8 pieces po ng mga breads po. So pwede po siyang i-customize kung anong flavor ng Ensaymada or mga buns na ilalagay. Nabanggit nyo rin yung dedication cakes kanina. No?
I think you're holding something din like letter cake. So Yes this po. is another variety. Opo. Pwede po silang mag-order na magpa-customize po sila ng letter cake. May mga different po tayo dyan na mga flavors. Meron din po kami dito na number cake na super affordable po niya. Wait po. Ayun. May Nice. mga number cakes po din po kami na marshmallow icing po ang ano niyan. Marshmallow icing. So yung kanina, it's a different type of icing. So I think that's buttercream frosting. Yes po. And then buttercream po. marshmallow frosting. Meron din po tayong 2 layers of This is with topper din po siya. At ito naman po, ang flavor nito ay is this Yema. Yema. Yes. Yema. So, I Talagang think yun ito ang talaga. best seller nila. Pinaka- Siyempre, Yema Cakes. Pero talagang, from the name itself, Yema Cake, talagang mouth. Oo, actually, dinedescribe pa lang ni ate kanina. Parang gustong-gusto ko nang Gusto ko nang pumunta sa i-try. Tikiman Time. Yes. Ayan. Pero syempre, aside from these, meron pa kayong ibang products. Aside, of course, yung ating mga ensaymada, marami pa Parang tayong may mga products. brownies No? din. May brownies. Yung mga brownies din po, ito po, mga dinadayo po kami dito ng mga estudyante, pinangririgalo po nila sa kanilang mga teachers. Ganun po, yung box po natin ito, naglalaman po nito, is 5 pieces po. Pwede nyo na siyang, sulit na siya sa pangregalo. Meron din po kami mga pulburo na ano din po siya, super sulit po, with worth of 16 pesos lang po siya. Per piece po, and 1 box po nito is 160. Pwede mo na po siyang pangregalo. Actually, very presentable even yung mga box nila, yung mga ribbon. So, yun nga, aside from to go na siya, kayang-kaya mo pa siya ipangregalo sa iba't ibang mga celebrations. Kahit walang occasion, pag binigay mo to, sobrang special na nung pagbibigyan, no? Naku, alam mo, EJ, excited na talaga ako na tikman yung mga products nila. Ayan, favorite na time na natin. So, Yes. tikiman time. Ito, ang first natin na product is the caramel classic, I think. Caramel Yema. Caramel. Yes. I think iba pa yung yema nila. No? So, I think Oo, iba matitikman daw pa yung natin yung Yema later. Classic. So ito, we have here yung solo size. Meron din silang half, may whole, and may fiesta. Parang yun yung... Sige, so bigyan muna natin Yes. sila ng maganda-gandang view ng ating product. So, syempre, ayan, kinakita natin. Even hanggang doon, yung kita natin yung, ano, no, yung... Umaapaw. Yes. So, Yung, tapos meron siyang chocolate Yema shavings filling. on top. And of course, yung cream. Pero sige, Game let's na? dig in. Yeah! Ito talaga yung most awaited. Grabe, sobrang lambot! Nagbilat lang, enjoy ko muna. No, but seriously, ang sarap niya. Tapos yun nga, nabanggit mo kanina, no? Ang lambot nung cake niya. Hanggang ngayon, ine-enjoy ko pa siya sa... Wait lang. ine-enjoy ko pa yung sarap niya. Tapos Pero let's ako see yung super- chocolate shavings. Super fan ako ng mga chiffon cakes. As Yep. in, sobrang sarap. And ito, hindi ko ma-explain yung sarap niya. Hindi siya sobrang... Kasi caramel siya. So, caramel, tas yema pa. Ang isipin nila sobrang tamis. Pero for me, Yep. Actually, kaya tinikman ko ulit kasi yung cake, titingnan ko if it's already sweet enough para, I mean, alam mo yun, overpower. Pero hindi, I think doon ang gagaling sinabi ni EJ, no? Yung sauce or yung frosting is sweet, but yung cake is not that sweet. At actually, it complements yung lasa talaga nagbe-blend niya. sila sa isa't Yep. isa. And ayun, actually yung texture. There's the chocolate shavings para mas ma-improve yung texture ng softness ng cake. So, yeah, it's really a It good one. melts in the mouth. Mhm. Yan. Ang sarap. Okay, tignan na natin yung next. Yes! So ngayon naman, we have here yung Yema Classic. I think this is the best seller. Actually, Jay, tinitignan ko pa lang, no? Meron siyang little gold flake sa taas. So, I think Wow. yun talaga yung sinusundan nila. Yung premium taste na gusto nilang ipakita or ibigay sa kanilang customers, no? So, aside from that, makita rin natin meron ding frosting on top. But of course, yung yema din na actually surrounding the cake. Overflowing Alam din mo, siya. again, Hindi tikman na natin to. tinipid. Yes. Ang lambot din. Sige, mauna ka, EJ. Ang sarap. Wala akong masabi. Pero, again, hindi siya, pag sinabi kasi talagang yema, sobrang tamis. Yeah. Pero, katulad din siya ng caramel. Classic siya. Parang yun nga yung nagpapa-elegant sa kanya. Na classic lang siya, pero
walang arte, walang kahit na ano, it's so good and it's so lambot. Actually, as compared naman dun kanina, so yung kanina was caramel, no? So if you would compare the two cakes, mas on the sweeter side si caramel. Yes, ma'am. But this as well, is sweet siya pero on the milder side. Pero gusto ko yung yung lasa ng yema niya. Tapos actually, gusto kong i-invite ulit si Ate Melanie, no? Sige po. Ate, ano po ba yung ingredients po nito? So, sige po. Can we talk about the cake? Ito po yung solo cake po natin. Ito yung si Yema Classic Solo. 1 layer is po siya. Ito po yung the best seller po natin siya. Meron po kami mga iba-ibang sizes. Meron po kami half roll, meron po kami whole roll, meron din po kami na round, and 8x12 po. Yun po yung tinatawag po namin na fiesta. Na yun po yung sinasabi ko kanina na pagkat mo pa lang po nung cake, makikita mo na po talaga yung yema lava niya na talagang nag-uumapaw po talaga siya. Parang dito, solo pa lang po siya pero nag-uumapaw na po yung yema niya. Actually, I agree. Yun yung una pa lang natin napansin. First 2 cakes pa lang siya. Pero kita natin, kahit solo pa lang siya, nag-uumapaw talaga, no? Hindi tinipid. Yes, hindi yun talaga. Yung masarap sa mga cakes yung hindi tinipid sa ingredients. And ang gusto kong malaman dito, Ate Melanie, gano'n nakatagal po ba itong nasa chiller? Kasi, sige po, sagutin po muna natin. Ay, gano'n na po siya katagal dun sa chiller. Kahapon lang po siya dinila. Bali, ang shelf life po kasi ng cake natin is 5 days lang po siya. Pero may mga customer po kami na bumabalik po sa amin na kahit na daw po inabot na daw po ng 9 days dun sa may chiller nila, pag kain pa rin daw po nila is nandun pa rin po yung linamnam ng cakes natin. At saka melted in mouth po siya. Alam mo, EJ, kaya ako naman tinanong yun, what was not just to ask for the shelf life, but of course, gusto kong makita kasi even yung iba, no, overnight pa lang siya sa chiller, dry na. Tsaka tumitigas yung chiffon. Yes. Kanina, 2 cakes na yung tinry natin, kita natin yung softness ng cake, and hindi siya dry. Actually, moist pa siya Tapos, kaya nagko-complement lalo yung kanilang mga flavors na caramel and even the yema. Ayan, sige po. Ayan, tikman natin yung susunod. Yes. Okay, so now we're on to the mga ensaimadas nila. Okay, so ano bang flavor yung nakuha mo, EJ? Sa akin, ang pinili ko ay ang cookies and cream bun. Parang bago to, no? With other stores, parang wala pa ako nakita na cookies and cream. Ito naman ang sa akin is ube yema. Ang sabi nila ate kanina, syempre, ube flavor, ito mismo. And then, may yema filling sa loob. Wow. So, doon ako excited. Sige, Yes. try natin. Tapos nakita ko dun sa sticker nila, dun nakalagay yung expiration date. So kitang-kita mo talaga kung gaano siya ka-fresh. And of course, yung shelf life din. Packaging pa lang ang ganda na, no? Yep. Wow! Yan! Sige, go AJ. Try natin. Unang-unang pagkagat dun sa ube, ma'am. Of course, yung cheese. Yun yung unang-unang lasa. But as you bite it into it, makukuha mo yung yema. Sarap. And yung same yema, of course, same yema flavor na nakuha natin na masarap na lasa kanina from the yema cake. Ang sarap. Actually, alam mo, ang sarap nung contrast ng lasa ng saltiness ng cheese, yung sweetness ng bun, and even, of course, yung sweetness ng yema. Ito naman sa akin, meron siyang cream sa loob. Yan, may cream, tapos may, malalasahan mo din agad yung cookies and cream na toppings niya. And yung bread niya, it's so soft. Katulad, I think, same din yung sweetness nung bread. Kahit yung bread lang, masarap na siya So, pag sinamahan mo pa nung filling sa loob, plus the toppings, combo, ang sarap. So, cookies and cream. So, yung cream, meron din siyang cream mismo Sa loob. sa loob. Plus, Meron of course, din yung sa topping. taas. Oo, talagang hindi tinipid ng Remilis ang kanilang pastries. Again, nandun ulit tayo sa hindi tinipid. Tignan nyo yung filling. So, yan, kitang-kita nyo. It just took me 2 bites. Andun agad yung filling. Tapos, syempre, kitang-kita mo, gaano ka-dense yung... Hindi ko alam kung malaki lang yung bite ko, pero just 1 bite, lumabas na ang cream filling. Yeah. Isa pa.
Grabe no, sobrang sarap ng mga pastries and cakes na natikman natin kanina. Talagang craving satisfied. Kaya naman, pwedeng-pwede niyo po sila puntahan any day sa lower ground ng Festival Mall in Alabang. At pwedeng-pwede rin kayong mag-order online through Food Panda, lalong-lalo na sa mga gift and special occasions. At muli, maraming salamat po to our gracious owners, Ate Jehan and Kuya Patrick. Leaving you with this verse, therefore whatever you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Kaya naman samahan niyo ulit kami for another food trip, bringing comfort to your weekend. One bite at a time, here at Soul Food Saturdays!